Southern Mindanao at ilang bahagi ng Eastern at Northern Mindanao makakaranas ng mas maulap at mga kalat-kalat na mga pag-ulan at asahan din ng mga pagtulog at pagkidlat ngayong araw. Bukod sa magiging maulap ang southern part ng Visayas, nalalabi ng bansa, magpapatuloy ang magiging malisangan at fair weather maging sa bahagi ng Luzon at NCR, bunsod pa rin ng patuloy na easterlies. At total na magnitude 5 plus sa bansa, umabot na sa total of 6 magnitude 5 plus na lindol. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, February 8, 2024. Ang oras sa ating voice from umaga ay alas 9:50 na o 51 na ng umaga. Medyo magiging gloomy tayo pero still magiging fair weather, few clouds at overcast pa rin ang iiral dito sa atin sa Metro Manila at sa iba't ibang karatig ng Luzon, especially sa ibang bahagi ng Calabarzon, Central Luzon, and the rest ng Northern Luzon. Wala pa rin tayong umiiral na malakas na amihan pero yung ating stilis ay patuloy pagdudulot po ng mga ilang localized thunderstorms. Magmumula pa rin yan sa silangang bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon at ilang portions ng Visayas. Pero gaya pa rin ng isang araw, ang bahagi pa rin ng Southern Visayas at Mindanao, mas magiging gloomy pa rin at mas magiging makalat-kalat ang mga pag-ulan. Epekto pa rin ng surface trough na umiiral na hindi na naituloy o hindi na natuluyan naging isang active na shallow low pressure area o kahit shallow low pressure area man lamang dahil nga po sa naipalawanag ko na umiepekto pa rin yung high pressure area sa hilaga niya na dulot na hindi nito matuloy-tuloy na maging isang active na invest. Bukod sa current conditions nga na overcast at gloomy, klaro, at few clouds dito sa amin sa Caloocan ay umiiral pa rin ang medyo mataas o medyo warmer natin na temperatura. Sa ngayon, ang ating lowest temperature na naitala sa aking weather station sa Caloocan, kaninang 4:35 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na 25.2 degrees Celsius. Naging halos typical na lowest temperature na ito kapag gabi at madaling araw sa amin. Pero pagdating kahapon, nakapagtala kami kahapon ng pinakamataas na almost stationary na 33 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:19 PM. Ibig sabihin lamang mataas din ang ating heat index kahapon, nasa 40.3 degrees Celsius ang ating heat index kahapon. So, kung itatabi muli natin sa mga heat index monitoring mula sa Data Pag-asa, wala pa rin naitakda na mas mataas o danger level na heat index, hindi gaya ng umano'y na i-report ni Pag-asa na aabot daw ng mahigit sa 40 degrees Celsius ang forecast na heat index. Which is hindi naman nangyari since forecast lang naman yun at maximum at 36 degrees lamang ang pinakamataas. Ibig sabihin dito sa amin sa Caloocan lumalabas na pinakamataas ang aming heat index base sa reading ng aking weather station kahapon. At pagdating sa PH extremes in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula pa rin, may pinakamainit na alinsangan. Pero nasa 34.3 degrees Celsius ang pinakamataas na naitala dyan sa Zamboanga Peninsula. Pero sa Baguio City ay medyo mababa at 14.2 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura ngayon dyan sa Baguio City. So, mas malamig pa rin sa kanila at least ngayon. At sa Inulan naman, ang Surigao ay nakapagtala sila ng mga 11 mm lamang na pag-ulan. At hanggang ngayon, wala kaming naitala na pag-ulan ngayong buong February. So far, by the month of February ay wala kaming naitala na total rainfall sa ngayon. Dahil hindi pa kami inuulan dito sa Metro Manila. Dahil nga po medyo nararamdaman na rin ang epekto nga po ng dry spell sa Metro Manila. At kung babalikan ninyo kung ano yung mga apektado ng drought, mga nakaraang buwan ko pa po yan i-report at pinost sa aking Facebook page. Balikan nyo na lamang mga folks. At sa ating outside humidity ay nasa 72% po. So medyo moderate po ang ating outside humidity at bumaba ito ng 5% since last hour.
Pataas ang ating atmospheric pressure, at least nasa 1,014 hectopascals, steady ito since last hour. Meron daw tayong thermal anomaly na nakamoderate itong si Taal Volcano. So silipin naman natin muna yung synopsis niya. Mula sa data feed, of course, na mula kay PBox. At kung titingnan muna natin yung synopsis niya at makikita natin may bagong updates. So silipin natin kung mayroong anomaly. Well, nanatiling wala raw na recorded volcanic earthquakes itong sa Taal. At bahagya ding mababa ang kanyang SO2 emission since February 5, 2024. Ang huli nilang naitala na nasa 6,911 tons per day. Pero dahil nagkaroon ng moderate thermal anomaly base sa MODIS ng data feed ng Miroba, at makikita natin nasa VRP o Variable Radiated Power of 26 megawatts, at nakikitaan ito ng magmatic intrusion na sa pinakabunganga niya. So mukhang mataas ang temperatura sa bunganga ni Taal Volcano. So sa mga batang natin, medyo silipin natin kung lumalakas ba ang pagbuga niya ng SO2 emission. So since dalawang araw na halos tumaas ang magmatic intrusion ito, na natiling umabot lamang hanggang moderate yung kanyang variable radiated power. So hopefully ay hindi magkaroon ng anomaly o mas malalang anomaly, at nanatili itong nasa moderate. At makikita sa ating satellite MODIS imagery para sa thermal imaging, makikita ay nominal at 325.9 Kelvin yung liwanag nitong magmatic intrusion. So ibig sabihin lamang mula sa pinaka-vision ng satellite imagery ay nakikitaan ito ng kulay o babaga ng kanyang magma sa pinakabunganga ni Taal. So sa mga kabatang natin, medyo obserbahan natin to, bagamat nominal naman so far, at kung sisilipin natin yung iba, hopefully hindi tumaas yung kanyang confidence mula sa VIRAS. Titingnan natin isa-isa para mas malinaw kung mayroong intrusion. So yung confidence so far, wala pa namang lumalabas na mataas ang kanyang confidence ito. So mukhang nagbabaga lamang yung pinakabunganga ni Taal, at so far ay wala namang nakikitaan na pagbabago, despite na continuous ang pamamaga ng pinakabunganga ni Taal. So obserbahan na lamang ng actual sa mga kabatang natin dyan kung sakali, pero wala namang anomaly so far sa loob ng isang buwan mahigit na. Sa ating air quality ay nasa moderate ang ating air concentration ngayon. At kung mapapansin niyo sa ating report sa Facebook kahapon, at nung isang araw ay yung taga-NASA ng US ay mukhang ilang araw na pinag-aaralan ang ating air concentration, lalo na dito sa Metro Manila. Nagkakaroon sila ng alternate na survey gamit ng kanilang NASA aircraft na nagpapaikot-ikot dito sa atin sa NCR, at kinukunan nila ng data yung latest air quality ng Pilipinas. Ayon sa mga lumalabas na report, yung DC-8 ng NASA, yung aircraft ng NASA, ay responsible daw sa pagmomonitor ng air quality. Well, kung titingnan naman natin yung huling report natin sa air quality, kung pagbabase natin ng aking aparato mismo, at na-post ko na rin yan nung isang araw sa ating Facebook page. Balikan nyo na lamang po. And so far, in past 7 days, ay mukhang maganda naman ang nanatiling classification ng ating air quality. Base sa amin sa Caloocan at hopefully sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Ayon yan sa aking monitoring mismo. In 7 days, normal naman at maganda ang kinalabasan naman ng ating air quality. Tumataas man, nagkakaroon ng fluctuation, pero kumakalma din sa kalaunan din. At makikita natin ay naglalaro at nagpa-fluctuate siya, minsan tumataas ng moderate to 51.9 micrograms per cubic meter. At sa loob nga ng 7 araw ay naglalaro lamang sa hanggang 40 micrograms per cubic meter ang pinakamataas na air quality o moderate air quality sa amin. Kung pagbabase naman natin ang iba't ibang bahagi ng bansa gamit ang World Air Pollution
Kung sisilipin natin ay ang bahagi ng Pampanga ay very unhealthy daw sa kanila. At lumalabas sa data, in past 12 months, ay lumalabas sa very bad air quality ang kanilang particulate matter. I'm not sure kung sa outdoor ba nila naka-install to. Kasi pagka ganito laging mataas, hindi natin sure baka sa loob yan ng kanilang opisina nakalagay yung sensor. Kapag sa loob kasi, hindi magiging accurate ito. Dapat outdoor siya ilalagay para mas reliable. Kapag ganyan kasi, at sa loob ng isang taon, ataas po yung index ng kanilang bad air quality, mukhang hindi maganda ang air quality dyan sa taga Pampanga, Mexico Pampanga hanggang Angeles City. Lalabas, hindi maganda ang kanilang air quality dyan. Dahil lumalabas sa buong taon, halos very unhealthy yung kanilang air quality dyan. So nakapagtataka, hindi gaya sa Metro Manila na madalas moderate lamang ang inaabot na air quality. Lumalabas, mas polluted pa ang bahagi ng probinsya ng Pampanga. So yan ay dapat nating alamin. Bakit ganun? At siguro kaya nagkaroon ng actual survey ang NASA na pag-aralan ng ating air quality. Siguro dahil lumalabas medyo mga hindi pangkaraniwan yung reading. Kung saan pa puro probinsya ay yung pa yung mataas ang bad air quality. Hindi gaya sa Metro Manila na pinakasentro ng komersyo ng buong bansa. Ito pa yung medyo hindi ganun kalala ang air quality. Kaya no? Dito lang sa may bandang Parañaque, medyo bad ang air quality. Yan. So, na unhealthy and sensitive group siya. Pero hindi naman na singlala nang nandito sa may Pampanga. Ayan, very unhealthy. So, yung mga nag-install niyan, tingnan ninyo, baka sa indoor nilagay yan o malapit sa kusina. Kaya lagi na lamang very unhealthy. So, tingnan niyo po, dapat ang paglalagay ng mga air quality sensor sa inyong lugar, dapat labas po o outdoor ninyo ilalagay yan. At malayo sa mga mausok na paligid, gaya ng pabrika o ilagay sa kusina. Ilagay ninyo lang sa pinaka-moderate, medyo higher place siya na para mas accurate na nare-reading yung air quality natin. Kasi lumalabas, very unreliable Probinsya siya, pero very unhealthy palagi ang air quality sa kanila. Tapos sa Metro Manila, mas madalas moderate. Ang layo ng difference po. So, yun ang nakapagtataka rito. Pero anyway, dahil sa yung NASA, ay pinag-aaralan natin equality, madalas, generally reading, lumalabas sa mga moderate ang air quality dito sa Metro Manila. Medyo hindi pa rin maganda, pero normally kasi, ang ating sentro ng NCR o Metro Manila, alam mo naman, mas busy ang mga tao sa area na ito ng Metro Manila. Hindi gaya ng sa probinsya na hopefully hindi rin ganun kalala yung air pollution. Pero maging sa Pangasinan area, medyo moderate din yung kanilang air quality. Alang-alin lang talaga pagdating sa may bandang Pampanga, yan siguro dito nagtataka yung taga-NASA, kaya siguro nagkaroon sila ng actual reading. Mataas din sa bandang Silang Cavite, mataas 151. Bakit ganun? Napakataas ng bad air quality ng unless ito ay nadedetect sa pinaka-Taal volcano. Yung mataas na SO2 emission ni Taal, posible po yan, kaya napaka-unhealthy. So lumalabas pa northwest ang usad siguro ng usok mula kay Taal volcano. Kaya nakikita dito nagiging bad air quality yung reading dito sa may bandang Silang Cavite na, malapit na po ito sa Tagaytay. So, kapag ganyan ang signature, malamang makapal ang usok o SO2 nire-release ni Taal Volcano. So, obserbahan na lang natin yan mga folks. Pero all in all, base sa aking reading, in 7 days, ay normal naman at good ang ating air quality. Ibig sabihin, sa total of 10 o 100%, at least mga 30% doon nagkakaroon ng ilang moderate at bad air quality. Well, maaaring normal yan kapag nagkakaroon lamang ng stocking ng masamang usok dito sa Metro Manila, maging sa amin sa Caloocan. So since moderate ang ating concentration ngayon
at 61 ang index o 16.75 micrograms per cubic meter, magmas po tayo mga folks dahil medyo nakakaroon naman ng thermal inversion ang ating mataas na himpapawid kaya hindi masyado nakakausad ang hangin dito sa atin sa Metro Manila or posible ring malakas din talaga ang pagbuga ng mga usok ng mga sasakyan ngayon at dahil medyo rush hour tayo ngayong Huwebes. So magmas na lamang tayo sa mga sensitibong mga baga at sa high tide low tide status ay maghapon na naman na mababa ang level ng tubig sa may Manila Bay. So medyo layo-layo po muna sa bandang West Philippine Sea at since mukhang pwede naman at hindi naman violent ang lakas ng alon sa may kalduran ng Manila Bay, kaya pwede po tayong lumayag dyan maging sa mga malilit na sasakyang pandagat. Maliban na lamang sa may silangang bahagi ng bansa na medyo magalaw pa o maalon pa rin dyan sa parte ng silangan ng bansa. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:22 AM at tinasanlulubog ito mamayang 5:57 PM. At sa almost new moon na po o waning crescent, pa-new moon na po ang ating sinag ng buwan. So hindi na natin siya i-report dahil halos hindi na talaga yan nakikita na, sa atin sa Pilipinas. So restrain muna tayo sa pagre-report ng moonrise and moonset at diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang bukas ng Friday. Magiging klaro daw ang ating hapon. Pero sa umaga, magiging maulap. So may maliit na tsansa ng pag-ulan, typically isolated rain showers. Ayon yan sa forecast. Ganun, bukas naman ng Biyernes, magiging partly cloudy ating maghapon. May 3% daw na tsansa ng pag-ulan, pero generally, mostly magiging partly cloudy ang ating magiging himpawid. So, medyo overcast din. Highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 23 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Uunahin muli natin ang katimugang bahagi ng bansa kung saan ay mas inuulan ngayon at noong mga nakaraang linggo pa. Mula dyan sa may bandang Davao Region, magiging partly cloudy at very gloomy pa rin ang iiral sa inyo dahil sa umiiral pa rin na surface trap dyan. Dyan mula sa may bandang Indonesian Peninsula na nagpapang-abot nga po sa Mindanao. Yung binantay natin na cluster dito, yung surface trap na nabuo ng isang araw na nagkaroon nga po ng bahagyang low convection, hindi naman natuloy yan at nabanggit na rin natin na hindi naman talaga significant pa o talagang wala pang naman talaga ipinapakita na magiging isang invest ito, pero dahil nagkaroon siya ng mababang convection kaya minabantayan natin. At since hindi naman natuloy, so mababa po na tsansa na maging isang active invest ito at dahil scattering na po siya, kaya magdudulot lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa buong Davao Region, Caraga at the rest ng Sorsogon at sa bahagi nga po ng northern part ng Mindanao din. Siyempre, damay na rin ang ilang bahagi ng Barm at Lanao del Sur. Makakaranas din po kayo ng mga maulap dyan na himpapurin at mga localized thunderstorms. Medyo dumadalas-dalas na po ang mga localized thunderstorms dyan. Mga typically, mga pangilan-ngilan pa lamang, so hindi pa conditionally na active ang mga thunderstorms. Pero asahan po ang magiging makulog at pagkitlap dyan, lalo na ngayong araw, kabilang na ang buong bahagi ng Davao Region. Kung gagamitin natin Himawari 8 para sa mga detalye ng mga areas na mas uulanin, siyempre, ang Davao Region sa may Davao City, General Santos, Sarangani, at dito naman sa may bandang Davao de Oro mula Tagum, mababa ng Panutukan Mati hanggang Governor Generoso. Pero the rest ng Sorsogon, magiging mas maulap po tayo at scattered rain showers po ang iirala, lalo na po sa hapon ay magiging mas kalat-kalat po ang mga aasahang pag-ulan. Despite na very humid pa rin, ay magiging maulap po ang ating maghapon dyan, kabilang na ang Surigao del Sur, and the rest ng Caraga at northern part ng Mindanao. So magdala po ng pananggalang sa ulan dahil magiging scattered po at clusterized po ang magiging pag-ulan ngayong araw sa iba't ibang panig ng Mindanao area. Lalo na ang bahagi ng Davao Region. So, alam na natin ang gagawin mga folks. At dahil nga po sa mga nagdaang mga pagbaha ay hindi tayo nagkamali na nagkaroon nga po ng malalang pagbaha lalo na sa mga nasalanta dyan sa may bandang Davao Region. At maraming naging tulong ang ipahitin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno natin. Kabilang na mga concerned citizens ay nagpapasalamat tayo at least sa despite na magulo ang ating politika, ay may mga tao pa rin na nakaisip na tumulong sa mga nasalanta, lalo na sa mga nilubog ng baha
na mga nakarang araw na mga matitinding pag-ulan. At hindi pa rin natin maiwasan ang tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw, lalo na nga dyan sa may bandang Davao Region at parte ng Sorsogon area at dyan sa bahagi nga ng Caraga area. Ingat na lamang mga folks. At dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula, despite na maalinsangan pa rin kayo dyan, pero ang area ng Zamboanga del Sur ay makakaranas pa rin kayo ng mas maulap na himpapawin at clusterized din ng mga pag-ulan. Expected mga ilang some moderate and some heavy rain showers din ang iiral maghapon, kaya magdala ng pananggalang at iwas sa posibleng mga pagbaha. Maging ang isla ng Hulu, Sulu at Basilan ay expected ang mga clusterized na pag-ulan. Pero pagdating sa may bandang southern na Visayas, despite na magkakaroon din ng mas maulap na himpapawin, isolated rain showers po at mga ilang localized thunderstorms ang iiral, lalo na ng mga taga Leyte, bandang southern part ng Samar Region, dyan sa may silangang parte ng Visayas. Pero generally magiging partly cloudy ang mas madalas. So medyo may pagsikat ng araw at alinsangan na iiral din sa inyo. So huwag din masyadong magbibilad despite na magiging overcast din ang bahagi ng yan ng Central Visayas sa Cebu, Bacolod at dyan sa may bandang Panay Island. Magkaroon man na typically na isolated rain showers, typically mga light rain showers lang to na hindi rin naman nagtatagal. At mula sa may bandang Southern Luzon, damay na ang Bicol Region, mas magiging fair weather po at maaraw po So wag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw at expected din ang mga pagkulog at pagkilat lalo na sa hapon o sa gabi maging ng madaling araw. Typically, ang paghapon natin dyan sa Southern Luzon, mas maaraw po at partly cloudy ang mas iiral. So, wag na lamang masyadong magbibilad at magdala kayo ng payong dahil sa magiging maaraw at mga isolated rain showers din ang iiral. Damay na ang bahagi ng Mimaropa except na lamang sa kaduluduluhan ng Brooks Point at Batarasa na may mga surface trap na nagpapang-abot dyan na magdudulot tabo ng mga ilang isolated rain showers. At mula sa Camarines Norte, damay na ang buong Quezon Province at Calabarzon, magiging stationary po gaya kahapon ng ating weather systems na overcast, gloomy, pero magiging maaraw at medyo maalinsangan dahil sa umiiral pa rin na easterlies na patuloy na nagpapainit ng temperatura sa atin dyan sa may bandang Southern Luzon, damay na ang Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi ng Quezon Province. At lalo na sa Northwestern Luzon nanatili po rin ang mataas na dry spell dyan. Since last December ko pa po nababanggit yan, tuloy-tuloy po yan at expected na natin na nadadamay na ang halos buong kanluran ng bansa, especially sa may bandang western portion ng Mindoro at ilang probinsya dyan ng Panay Island at Negros Region. So take note dyan, sa bahagi na yan, puro kanluran po ang naapektuhan ng mataas na dry spell natin dyan. So, hindi naman tayo nagkulang ng paalala na patuloy na paghandaan ang magiging epekto nito lalo na papasok na po ang ating dry season. At yung MJO natin, yung Madden Julian Oscillation natin ay last phase na nga po. At nandito na nga po sa may bandang West Mid Pacific, yung huling phase niya, 7 to 8 yung phase niya. Kaya yung mga pamumu ng intertropical convergence zones, typically nandito sa may bandang Mid Pacific na. At magre-reset na yan uli bago pumasok ang Marso. So kapag nag-reset yan, ay mas magiging maaraw na po at mas makakaranas na tayo ng mas maalinsangang temperatura. At despite na magkakaroon ng reset ng panibagong oscillation ng Madden Julian Oscillation, pero mas mababa ang magiging volume ng magiging upward convection ng mga magiging pag-ulan o wetter areas, lalo na dito sa atin sa Pilipinas at sa west portions ng bansa. Damay na ang ilang Indonesian Peninsula, Indian Ocean at ilang bahagi ng dyan sa may bandang Thailand, Vietnam, Cambodia and the rest ng Malaysia. Pagsapit yan ng Marso. Dahil nga po sa epekto ng tag-init, yung oscillation ng water vapor, yung convection, magpapatuloy pa rin yan pero mas mababa lamang ang level. Except pagkadating na lamang ng taghabagat at nagkaroon ng second phase o third phase na tumama sa bahagi nito ng West Pacific, doon tayo makakaranas ng mga matitinding pag-ulan. Pero dahil yung phase ngayon ay papasok ang dry season, bababa lamang ang magiging oscillation natin
pagpasok ng tagtuyot. So, yun ang paghandaan natin, lalo na sa maapektuhan ng tagtuyot sa kanluran nga po ng bansa, lalo na sa northwestern part ng Luzon na mas very extreme na po ang nagiging drought diyan sa area na yan. So, paghandaan yan mga folks. At dahil wala naman tayong aasahanan na mga pagbuo ng sama na paano sa labat-labas ng bansa, nabanggit ko na nga po yan sa buong isang linggo ay wala nga tayong expected na mabubuo, pero yung huling bugso ng amihan natin starting by February 11, nabanggit ko na nga po yan, onwards, bago pumasok ang transition ng dry season, ay huli siyang magbubugso. Ayan, starting February 11. Yan na yung inaasahan natin na huling bugso po ng amihan. So kapag bumugso muli yan, ay i-enjoy na po natin sa huling pagkakataon ang huling bugso ng ating Northeast monsoon na dadaloy nitong weekend o sa susunod na linggo. Dahil by February 11 approximate, base sa forecast na ito, ay huling magiging bugso ng ating amihan. So take note yan mga folks. At pag natapos ng huling bugso ng amihan, ng huling sa third week na ng February, ay unti-unti na po maghihina. Babagal na po ang daloy ng ating amihan at unti-unti na ring babagal yung daloy ng northeasterlies na magpapalamig sa extreme northern Luzon. At habang sa pagpapalit ng month of March, dito na po iiral ng matindi ang ating easterlies. So todo na po yan. At kapag tumudo na yan, dyan na po magsisimula ang ating tag-init na talaga. Kaya habang umiiral ang huling magiging bugso ng amihan o northeasterlies nitong weekend at sa susunod na linggo, i-enjoy na po natin dahil inuulit ko, yan na ang magiging huling bugso ng ating amihan. Ayan, kitang-kita natin yung mabubuo na naman ng isang panibagong high pressure area, dadaloy sa may bandang northeastern China at bandang Japan. Yung daloy na yan na magiging isang northeasterlies na dadaloy sa bansa, yan na yung magiging huling daloy na niya ngayong month of February. At kapag lumayo na yan, tuloy-tuloy, habang lumalayo yan at matatapos yung daloy ng northeasterlies sa mga susunod pa o by third quarter na ng month of February, yan, medyo magpaalam-paalam na tayo kay hanging amihan. Pero habang nandyan pa siya, sa huling pagkakataon ay enjoy na natin at i-ready na natin ating mga sarili sa pagpasok ng tag-init. And so far, wala naman tayong namataan nga na sama ng panahon. Diretso agad tayo sa magiging pag-alon. Magiging mataas po ang alon natin sa northwest seaboards ng Northern Luzon, kabilang ng Batanes Group of Island, Cagayan, and the rest ng silangang parte ng bansa. Medyo aabot pa rin ng 1.25 meters hanggang sa susunod na 24 oras ang alon. So medyo restrain muna rin sa malilit nating mga sasakyan at mga mangingisda. Yung kanluran naman mukhang maganda naman ang alon. Hindi naman masyado naapektuhan ng malakas na alon sa may kanlurang bahagi ng bansa hanggang sa susunod na linggo. So tuloy-tuloy lamang yan mga folks. At the rest niyan ay wala namang significant na lalagpas pa ng 1.25 meters sa ngayon ang tinding alon sa silangan ng bansa. Ingat na lamang mga folks. Sa mga computer models, wala tayong magiging comment dyan. Nananamit na natin, mga 1 week pa po na wala tayong expected talaga na pamumuo ng sama ng panahon, ay wala tayong magiging comment muna o report sa mga computer models na to ng iba't ibang mga weather agencies internationally. So wala tayong magiging comment dyan. Typically, mga Southern Hemisphere lamang talaga ang nakakaranas ngayon at sa huling bugso nga po ng Madden-Julian Oscillation at sa huling part na nga po ng oscillation nito sa may Mid-Pacific at ang huling bugso niya at nararanasan ngayon dyan sa may bandang Northern Australia, bandang dyan sa may eastern portion part ng Indonesia. Yan, nakakaranas at may mga tropical storm na nga po tayong nakikita dito. Yan, banda dyan. Kasi yan na yung, nandyan na po kasi yung huling phase ng 7 at 8 phase ng Madden-Julian Oscillation. Yung convection, yung wetter areas, mas mataas na po dyan sa area na yan. Yung wet oscillation, mataas po dyan. Tapos yung dry oscillation ay nandito. Yan. Para sa mga gustong maintindihan yung epekto ng Madden-Julian Oscillation, yung wetter areas natin ng convection, nandito na po. Yan na po yung huling phase niya, 7 to 8. Kahit tingnan ninyo sa webpage ng NOAA, ganun ang ipinapakita niyan.
at magre-reset na naman yan. Pero sa pag-reset ng MJO, papasok naman yung ating tagtuyot. So, yun naman magiging pagkakaiba na magiging epekto ng magiging level ng pag-ulan, oras na mabuo na naman o ma-resets ang MJO sa may bandang Indian Ocean. Yan ay ating tatalakayin na sa mga susunod pang mga araw na. Well, sa ulat lindol naman tayo, ay kung titingnan natin yung all-in-all na total earthquakes from January to February, ay nakapagtala na tayo ng total of 1,663 total earthquakes from January to February 2024. Yung magnitude 5 plus o pataas, total of 10 na magnitude 5 pataas. So, at least medyo kokonti pa lamang yung malakasang lindol sa bansa so far. Pero this February, nakapagtala tayo ng 6 na magnitude 5 pataas. At nagkaroon nga po ng sunod-sunod na malakas na paglindol kahapon. At habang ako ay nasa kliyente, ay yumanig nga ng malakas ang dyan sa may bandang Pagudpud, Ilocos Norte. At niyanig ito. Una ay dito yan sa may portion ng loob ng Claveria. Yan, banda rito sa may Pagudpud, sa bandang kanluran ng Claveria. Dahil sa nagkaroon ng precision adjustment, si PBOX, kaya nasa may bandang baybayin na po yung epicenter niya. Ayan. Kahapon dito yan sa may bandang Pagudpud. Ngayon nasa offshore na po siya ng Pagudpud. Mula magnitude 5.9 ay bumaba ito na magnitude 5.4. Sa akin sa seismometer ko, ang reading is magnitude 5.3. So hindi din nalalayo pero the same location diyan sa may bandang Pagudpud nga po. Kung pinakamas malapit mula sa area ng Pagudpud, yan ay nasa Kaparispisan. Yan, northwest ng Kaparispisan, diyan sa Pagudpud, Ilocos Norte. Yan. So malamang yung Bangi Fault ay gumalaw yan. Kasi meron tayong spit. May double spit tayo na dyan na fault line. Kung sisilipin niyo doon sa aking dito, kung sisilipin niyo dyan, may dalawang fault line dyan. Na kung titingnan niyo doon sa pinaka-main natin, makikita niyo may dalawang fault line dyan. At yung isa nga po, yung Bangi Fault. Medyo gumalaw yan. Normally naman talaga yan na gumagalaw yan tuwing napupush dito yung ating subduction plates at yung ating Manila plate extension probably. Gumagalaw yan. So medyo nako-compress yung Bangi Fault kaya nagkaroon ng bahagyang paggalaw at yun nga, nagkaroon tayo ng magnitude 5.4 na lindol dyan sa may bandang Pagudpud. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, February 8, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, February 8, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa aking Facebook page at sa aking website na www.rimoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman sa lagay ng ating panahon, lalo na sa real time mula sa aking weather station dito sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.